ang imbestigador ng bayan, mga tiwali at mga mapang-abuso, hindi niya tinantanan. Mike Enriquez sa nakararami, Buma sa kanyang mga nakatrabaho ng mahabang panahon. Paalam. Mula dito sa Payatas, Quezon City, ako po si Mike Enriquez. Magkita-kita muli tayo. Ako po si Mike Enriquez. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Naging mukha siya ng pagbabalita. Dahil hindi natutulog ang balita, Lilisanin na nila ang Tacloban at marami sa kanila hindi na babalik. Ito yung bubong ng PDRRMC dito. Kahit paayon na mismo sa kanya, hindi ang mukha niya ang tipikal na news anchor. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Di ba? Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. yes sir! Pero taong 1995, dumagundong ang kanyang boses. Kamusta po kayo? Tataas na ang presyo ng langis bukas! Ang lakas ng kanyang dating sa telebisyon. Nervyos na nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Sabi ng floor director, standby! Naku po, Diyos ko, muntik na akong maihi sa pantalon. Nagsimula bilang Saksi! kung saan may mga pagkakataong nagkasama pa kami. Sama-sama tayong maging Saksi! Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. Hanggang napunta siya sa primetime newscasts. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Sumugod sa mga digmaan. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Sa mga kalamidad. Ito ang ormok. Hindi nabibigyan ng kasing pansin ng Tacloban. Halos lahat ng bahay, warak din. Ang pinakatumatak ang kanyang naging branding bilang imbestigador ng bayan. Sa programang ito, ang mga anomalya at ang mga abusado, hindi natin tatantanang. Ang nag-iisang Mike Enriquez. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Pero December 2021, si Mike pansamantalang nagpaalam sa telebisyon para tutukan ang kanyang kalusugan. Nakabalik pa siya nito lang nakaraang taon. Nagkasama pa kami sa Eleksyon 2022 coverage. Kayong mga nanalo, tandaan ninyo, magbabantay kami. Pero matapos yon, muli siyang nag-medical leave. At nitong Martes, ang tagapagbalita ang siyang naging laman ng balita. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez o Buma sa aming mga nakatrabaho niya sa edad na 71 anyos, nag-sign off na. Tatlong dekada ho kami magkasama ni Mike sa trabaho. So he was such a big presence in my professional life na hindi ko naisip na dadating ang araw na ito na ganito yung pupuntahan ko, yung kanyang wake. Ang hirap kasing isipin na hindi na namin siya makakasama sa trabaho. Hindi na natin siya mapapanood sa TV. And I need to pay my respects bilang matagal niyang nakasama sa trabaho. And I also need to condole sa kanyang asawa, si Tita Babes. I'm so sorry. Ay, ganyan talaga. Gusto ko lang humunang sabihin na ito yung interview na hindi ko gustong gawin. Na hindi sana dumating sa point na kailangan kong gawin. But I know that Buma will not forgive me if I don't do his story sa tagal ng pinagsamahan namin, Tita Babes. Pasensya ka na, but I understand. I know it's a difficult Okay time. lang, okay lang. I just really need to
know how you are and how do you think you will proceed with Bumagan? I think it hasn't sunk in yet. Kasi marami pang tao. Pero I'm sure if all of this, tapos ako na lang mag-isa sa bahay. I don't know. I really don't know. Pero lumaban siya, Tita Babes. Of course, yes. Yes, up to Kasi the end. ang tagal niyang nagkasakit eh. Ang tagal. Years. Kaya nga, nagiging consolation ko na lang ngayon, kung if I feel, very, very sad and very hurt and pain, iniisip ko na lang na at least, tapos na ang paghihirap mo. Kasi he's been through a lot. His body na was full of, holes. Yung huling hole niya, yung tracheostomy ba yun? Nilagyan na siya ng dito. At the end, denialized na siya because of the infection. It was affecting his kidneys already. So they had to do dialysis. And dito nila pinapadaan. Di ba, Tita Babes, he had the transplant? Yung new kidney niya was doing well. Okay. No rejection at all. Kaya nga sabi ko, sayang. Anong nangyari? The infection from the pneumonia. Kasi na-bypass siya and then he had a kidney transplant. Yes. Because nga, yung palang kidney transplant, they give you anti-rejection medicine. Yes. And that anti-rejection medicine lowers your immune system. Kaya nahirapan ng mga doctors to arrest the infection because of that. But sadly, during his last day, he was having dialysis. His BP dropped, and then suddenly his heartbeat stopped. I was on the way to the hospital na mga siguro 1 o'clock. And then suddenly, the caregiver texted me na, "Mom, Sir Mike is being resuscitated already." Sabi ko, why? Unexpected. Kasi routine na dialysis siya. Pang ilang beses na niya yun. When I arrived at the hospital, 3 times na siya na na-revive. And sabi ko, Doc, tama na. Sabi ko ganun, enough na. Nung after yung third resuscitation, I was in the ICU. Nandun lang ako sa labas kasi I couldn't bear to see him with so many, tubes connected to him. Sabi ko, I'll go up na. And then I broke down na. Nasabi mo ba lahat na mga gusto mong sabihin kay Buma, Tita? Oo naman. Nung una, I keep on telling him, fight, 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 man. Kaya mo yan, kaya mo yan. Do not give up. Pero nung bandang huli, nakikita ko na parang nahirapan na nga siya. Sabi ko, sige na, kung pagod ka na. Lalo na nung last minutes. Pinalapit na ako ng doktor. Sinabi ko sa kanya, sige Mike, I'll be fine. I'll be fine. I know God will not forsake me. Kung pagod ka na, you rest na. Yeah, and I love you. Yun lang sinabi ko. And then I broke down na eh. Tinanong ko sa mga doctors, hindi niyo ba aalisin yung ventilator? We'll wait pa for his, ma-flatline siya. That's the time lang na we'll remove the ventilator. Tapos after several minutes, nilapitan na ako ng doktor. Babes, nag-flatline. Pinagdadaanan ka ba? Marami ka bang tanong? Pagod nang tahakin ng iyong landas, paikot-ikot lang. September 29, 1951, ipinanganak si Mike Enriquez. Pero hindi raw kasama sa plano niya ang mapunta sa broadcasting. Ang talagang pangarap ko noon hanggang ngayon, maging paring Franciscano. St. Francis of Assisi. Idol ko yun eh. Pumasok kong seminaryo noon. Isang araw ng linggo, tinawag ako nung rektor. May dalaw ako. Hindi kanya dinadalaw, sinusundo ka na niya. Nasyak ako. Masyado raw maaga para sa akin para magdesisyon ng ganon. Kaya sama-sama ng loob ko noon. Umiiyak ako noon. Nagtapos ng Liberal Arts in Commerce sa De La Salle University taong 1973 hanggang napadpad sa radyo, naging disc jockey o DJ sa Manila Broadcasting Company at nakilala sa pangalang Big Mike at Baby Michael. Good morning. This is Baby Mike. Di ba? Good morning. This is Big Mike. These are the Carpenters. They long to be close to you.
Hello, hi, it's great to be back till 10 tonight. I hope you got stuck. It's Baby Michael, your favorite number with a lot of music and jokes to crack. Umextra pa sa pelikula. I know you'll never clap. We're Metro Manila's laughing stock. Fools we are, I guess it's a fact. To get you to laugh may not be easy at Mondragon Broadcasting Company. Sa radyo rin niya nakilala ang kanyang one and only true love, si Tita Baby. Siya at ilang kaklase niya dumalaw doon sa stasyon na pinagtatrabahuan. Tinutugtugan ko siya ng kanta, Morning Girl. Ayun, naging magkaibigan kami. Kaibigan lang. Nung umpisa, walang romance. Iba nga yung crush ko noon, tsaka crush niya. 5 taon kami naging boyfriend-girlfriend bago kami nagpakasal. Matatag yung relasyon namin. Hindi bumigay si Tita Babes. Lagi kanyang binabanggit sa mga kwento-kwento. Talaga? Alam ba ni... Minudo, alamay Enriquez, Baby Enriquez. Alam ba ni Tita Baby to? Nanonood si Tita Baby. Tita Baby, tiyak yung Okay, sige. Si Tita Babes, ganyan. I'm sorry, Tita, kung mali ako, pero I get the idea na alagang-alaga ka ni Buma. Oh yeah. Spoil nga ako sa kanya eh. Kaya ngayon hirap na hirap ako kasi nung nandiyan pa siya, lahat siya nag-aasikaso. Wala akong inaano, mas sa mga pagbayad ng bills, pag-repair ng mga cars, house repair. Wala talaga akong inaano. Ngayon, nabagsak na lahat sa akin. Kalaunan, pinamunuan niya ang DZBB. Ako po niya kapuso Joel Reyes Abel. Radyo na, TV pa. Mike gave me the biggest break of my life. Sometimes he was a serious person, no? But sometimes, kwela. Tama na, Arnold! Paulit-ulit ka na eh. Ngayon, bibing ka na yung kilikili. Mamaya sasabihin mo, para ding yug yan. Anong nyug? Bibing ka, kasama nyug. Ba't mo nalagyan ng nyug ang kilikili mo? Bibing ka mo eh. Hindi, parang kailangan ng luto niya na maganda. Taong 1995, nung mula radyo na ispatan ko ang kanyang talent at energy level. Nagbabalik po tayo ngayon sa Super Radio DZBB, pati na po sa #1 news channel sa Pilipinas ng GMA News TV. Kaya inirekomenda ko siya na mapunta sa telebisyon. Eksklusibong report si Jessica Soho. Jessica, pasok! Nung araw, medyo uso yung laid-back na pag-newscast eh. Si Mike yung nag-introduce nung rapid newscasting. Yan ang mga may init at nagsusuligaw ng mga balita sa araw na ito na dapat lamang tunghayan sa tumitibay, pinagkakatiwalaan at walang tigil na lumanaganap na balitaan sa telebisyon. Si Mike yung talagang epitome ng Mr. News. Gustong-gusto niya ng balita. Ang natatandaan ko sa newsroom noon, pag nagkakagulo kami at nagtatakbuhan yung mga tao because merong breaking news na kailangang ihabol, tuwan-tuwa siya, nakatawa siya dun sa gitna kasi he was so excited about the prospect na merong balitang ibe-break. Ganun niya kamahal yung milieu ng breaking news. 5 minutes to airtime. Nung hindi pa siya newscaster, bago pa lang siya, naglalakad yan sa gitna ng newsroom. Nag-i-English siya doon na as if nag-newscast siya. Na wala naman siyang kausap, siya lang mag-isa. Si partner ko naging malaking inspirasyon dito sa broadcast industry. Very big loss talaga siya sa GMA dahil parang he embodied so many things that a journalist should be. He was always objective, he was always fierce, he was always fearless. Even skills-wise, ang galing niya mag-banter, ang galing niya sa English, ang galing niya sa Tagalog. Mabait siya eh. Wala akong natandaang nagalit sa crew si Sir Mike. Hindi kami pinagalitan, hindi kami sinagawan niya. Si Mike ang original na sumbungan ng bayan, ang investigador. Sa lahat ng interviews niya, lagi niyang sinasabi, ano ang pangarap mo para sa mga programa mo, particularly sa investigador. And he would always say, sana darating ang panahon na sa lipunang ito, hindi nakakailanganin ng mga programang nagsusulong na ipagtanggol yung naaapi o kailangan pang manawagan para sa katarungan. Ang mga abusado at ang mga manloloko, huwag natin tatantanan. Yung public persona niya, kasi nga yung show niya, investigador ng bayan. Hindi ko kayo tatantanan. Yung mga ganyan sa nakakatakot, di ba? Very far from the true Mike Enriquez. Paano? Very, very jolly, very talkative, very... Lahat na masayahin siyang tao. Parang siya lang yung straight na tao na pag tinawag akong bakla,
parang hindi ako na-offend. Kasi parang yun yung endearment namin. Hoy bakla, alika dito. Kanina pa kita hinihintay. Pakendeng-kendeng ka pa dyan. Pag tinawag niya ako ng ganon, alam ko na parang, good mood to. Okay. Kahit pumalpak ako ngayon, tsareng. So gusto gayahin natin yung standing nyo. Inutusan ko siya. Kunwari, luto-luto ako kung alin talaga yung standing o ito yung totoo. Game na game siya, yan. Makulit siyang anchor. Yan yung tipong, minsan may balita na merong music. Merong tugtog talaga yung nangyayari. Off-cam siya, may video na nagra-run. Bigla yung, gumagano-ganon yan. Bigla nagda-drums yan sa set. Meron siyang kakengko yan talaga na natural sa kanya, na ang nakakakita lang, syempre kami, off-cam. Ito lang pakakataong kumain habang nagpo-programa. Kundi gutom. Alam ko nga may pagkakumikero yan eh. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Dahil sa kakaiba niyang estilo, inispoof din siya at ang isa sa kanyang mga naging impersonator, empleyado rin ng GMA, si Carlito Campos Jr. o mas kilala bilang si Mang Enriquez. Bago pa lang yung show ni Sir Mike Enriquez na investigador. Duty po ako noon eh. Tapos yung nag-intro si Sir Mike ng magandang gabi po. Ginaya ko po yun. Parang katono ng boses ko. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ganun ako ng ganun. Tapos sabi ko, parang okay yun. Pwede kong pampatawa sa mga kasama ko sa trabaho. Ngayong gabi, masasaksihan nyo ang isang kakaibang adventure na ngayon nyo lang makikita sa tanang buhay nyo. Hindi ko rin nakalain na magiging on-cam talent ako. Napakalaking blessing kasi nakapagpagawa ako ng bahay sa probinsya ng misis ko dahil sa pag-impersonate po kay Sir Mike. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Favorite niyang mani. Pinag-aawayan namin yan sa opisina. Hindi niya ako sinusumbong sa'yo na binabawalan ko siyang kumain ng mani. Hindi. Hindi niya sinumbong yun? Hindi. Kasi kaya siya nag-uubo. Excuse me po! Ayun, yes, that's kasi true. Kasi kain siya ng kain ng mani. Alam mo ba, tita, na inimbestigahan ko pa kung sino nagsusupply sa kanya ng mga mani. Kasi ubo siya ng ubo. Is it the aircon? Baka may pabango. And then sabi sa akin, hindi kasi ma'am, kain siya ng kain ng mani. Anong klase ng mani? Yung sungsong. So sabi ko, pwede bang wag na siyang kumain ng mani? Sabi ko. And then later on, I discover may mga nagpupuslit sa kanya ng mani. May supplier siya. Makeup artist, si Manang Seni, si Pia Guanyo. Mga kaano niya, at saka si Cesar Apolinario, yung reporter namin dati. Yes. Marisa talked to him. Kasi nga, ubo ng ubo. Sabi daw niya, ilang beses pa ako pwedeng umubo? Papalagay ko yan sa kontrata ko. Oh my God. Kaya may excuse me po dahil sa mani. Kung saan galing yung bagong strain o uri. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Bakit daw Buma ang tawag namin sa kanya? Saan nanggaling daw yung Buma? Kasi yun din ang tawag sa kanya ng mga barkada niya noon. Pangalan ata yun ng elephant. They used to tease him na boom, boom. Ganon. Kwento ng pag-asa mo. Gusto ko marinig, maisa puso. Ay, naku naman, uwi na. Hello, Fluffy. Buma, Mickey, nandiyan na ang daddy niyo. Hindi biniyayaan ng anak sina Mike at Tita Babes. Ang itinuring nilang babies, ang kanilang mga aso. He adored his dogs, yung inyong mga aso. Oh yes, yes. Especially the Buma. May aso kayo, Buma pangalan, Oo, tita? siya nagpangalan doon. Buma? Oo, Buma. Poodle yun, poodle. Poodle. Poodle yan. And then may isa pa, di ba, tita? Oh, yeah. Anong breed naman? Mickey naman, Mickey. Mickey. Yung Mickey was his nickname when he was small. Yung mga aso niya, sinunod niya sa pangalan niya. Yes, yes. Magkamukha sila. Fondest memories. Pwede bang pa-share? Fondest memories pag nagta-travel kami. Paano ba pag nagta-travel kayo, tita? How is Buma like? Ay, very generous. Talaga? Sa bagay, sa amin din, madali yan humugot ng wallet. Naoperahan kasi ako sa appendix sa financial na tulong. Yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya.
Namatayan ako ng tatay. Sabi niya, okay lang, huwag kang mahiyang umiyak. Okay lang naman malungkot. Kasi pagka hindi huminto kang malungkot, parang nakalimutan mo na sila. Ito ang sapatos niya, ni Sir Mike. Para lang tumangkad si Sir. 2 inches. White shirt and pants. Yun ang naiiwan niya. Hindi siya particular. Basta maayos. Yung suotin niya is maayos at malinis. Kailangan maayos ang makeup niya. Saka yung buhok niya, kailangan maayos. At yung ilong niya. At yung ilong niya, kailangan lagi. Tama ang nose line. Yeah. Ito yung pills comeback niya after ng heart operation niya. Kasi for 22 years, hindi siya umabsent. Kahit may sakit yan, papasok yan. One time, napagalitan ako niyan. Alam ko noon, may nararamdaman siya. So, hindi ko siya tinext para mag-voice over. Tapos, pinagalitan niya ako. Sabi niya, sasabihin ko sa'yo pag hindi ko kaya. Huwag mo akong papangunahan. Alam ko rin that he was actually looking forward to coming back to work. Oh, yes. Caregivers were telling me na he called up Attorney Goson. But then, after how many days, there's a letter daw from Attorney Goson for Mike. Oh, Mike, may letter daw dito for you from Attorney Goson. Gusto mong basahin ko? Sige, sabi niya, basahin mo. By the time, hindi na niya ma-open yung eyes niya because of the cataract. Yun ang nakalagay doon. Basta you're 100% sure of yourself that you're healthy and you can do it and your doctors give clearance na you can go back to work, you're welcome. So tita, anong nagbibigay sa'yo ng comfort? Yung the thought nga na wala na siyang paghihirap ngayon, hindi na siya mahihirapan. Kasi ang dami na niyang butas ang dami na niyang hirap. Dahil dito, itinuring sila ng pulisya ng mga... For a guy, I know that he's very afraid of injections. Hindi namin alam yun. Akala namin na matapang siya kahit sa mga medical procedure. Oops, Mike, I'm sorry. Takot pala siya sa injection. Nabisto ko si Mike. Hindi siya takot sa mga tiwali at mga abusado. Pero takot siya sa injection. Yeah. Sorry, Buma. Napanaginipan niyo ba siya? Hindi yung gagawin niya sa akin kasi alam niya duwag ako eh. Talaga, hindi niya gagawin tita? niya. Sabi ko sa kanya, pag ginawa mo sa kanya, papatayin kita. Endearing qualities, bukod sa generous siya, tita. Sweet si Buma. Yeah. Ako ang hindi. Tita baby, kayo po wala kayong kiss kay Sir Mike. Pero, 1,000 pesos. Kaya Buma na lang. No, 1,000 pesos. Ayoko nang yung public display of PDA. Siya? Pero siya, gusto niya yun. Pero ako ang ayaw. Kasi, laking madre ako eh. May bibigay kami sa'yo, ha? Hiningi ko pa to sa GMA. Yan yung sinasabi mo. Okay, ang ganda. Ayan, tita. Ayan, sige. Pwede na tayo mag-PDA ngayon. Pwede na tayo mag-PDA. Payag na ako. Ang gwapo, tita, di ba? Oo. Ayan, holding hands kami. Oo nga, holding hands while walking. Buma, peace! Diyan, my day. My day for tonight. Isa pong napakalaking hamon na naman po sa atin. Isang haligi una ng pagpapahayag, ikalawa ng simbahan. Nitong Biyernes, inalala ng GMA Network ang mga naiambag ni Mike sa industriya. Buma, papabaunan kita ng mani. Ito yung aking siguro pagbawi sa pagbawal ko sa'yo ng pagkain ng mani sa set. On behalf of the investigator staff and managers who called Buma, not just Buma but our investigador, hindi ko naiisa-isahin ang lahat ng may sakit, namatayan, nasunugan, na-depress, na heartbreak, pati yung mga kulang lang ng pera for travel or for date, binibigyan po niya lahat yun. Ang aking pabaon sa kanya, ang paborito niyang mani na iniabot ko kay Tita Babes. Kasi nga, ang utang ko kay Buma, pinigilan ko siyang kumain ng nuts, ng mani. So ngayon, nagdala ako ng favorite niya.
Oh my God! Eh di ako ang uubo ng uubo niya. Hindi, pabaon mo para wala na akong kasalanan sa kanya. Yung span ng career ko hanggang dun sa nag-retire ako. Kasama ko si Mike dun eh. So yung peaks and valleys na yon, yung naabot ko in my own professional life, hindi ko yun maaabot kung wala siya eh. Gusto ko mag-thank you kay Buma. Buma, I love you. Alam mo yan. Kahit saan tayong makarating, I love you. Ang nasabi ko lang kanina habang hawak ko yung casket was, Sir Mike, Sir Mike. Yan lang. Kasi parang tatay talaga namin. From the time, kasi siya kumuha sa akin sa DCWP. Naku, iiyak ako. Huwag na lang. Basta mamimiss ko siya. Kaya hindi na ako makapisalita. Iyo na. Thank you for 22 years. 22 years na naging tatay sa akin, sa amin. It's a badge I will wear for life, yung makatrabaho isang Mike Enriquez. Sure ako na papunta sa heaven si Buma, Sir Mike, Dad. Huwag mo kaming tantanan na patnubayan mo pa rin kami. Mabait naman si Sir Mike eh. Mabait ko kaya nakakaiyak talaga at nakakalapot. Namimiss kita. At mahal kita. Salamat. Salamat sa mga tulong mo sa amin, sa pamilya, sa akin, professionally. Bantayan kami, lalo na yung mga teams natin na nasusuong sa mahirap na mga coverage. At para gawin lang kung anong tama lagi. Ilambing mo na lang kami sa mga nandyan, kay God, para sa lahat sa amin na naiwan pa. You don't really think of actually sitting down and telling someone, thank you for being there all this time. And that's what I wanted to tell him. Na maraming salamat talaga for being there for me. Kahit ano pa man yan, I could just pick up the phone, call him, and he'll be there to help me, to support me, kahit na hindi work-related. He was just really more than a colleague. He was really a true partner. Kaya sabihin ko lang sa kanya, partner, walang kapatay ang gruesome-tusam natin. That's what he would always call the two of us. Kwento ng pag-asa mo, gusto ko marinig, maisa puso. Sabi nila, mahahaba ang mga buwan, pero mabibilis ang mga taon. Dahil hindi natutulog ang balita. Mahigit 50 taon ang iginugol ni Mike Enriquez sa radyo at telebisyon. Hindi namin kayo tatantanan. Pero kung babalikan ngayon, parang napakaikli lang pala ng panahong yun. Kung pwede lang na may isang araw pa na muli siyang mapanood, hindi pa tapos, at mapakinggan ng sambayanang Pilipino. Mga kapuso, uuwi na po ako. Paalam at maraming salamat, Mike Enriquez. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Bye-bye! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.